Okay, so ito yung bagong Poco F6 at ito yung pinakamalakas na phone na pwede mong makuha under 18,000 pesos. Snapdragon 8S Gen 3, malaking RAM, malaking storage, 120Hz AMOLED display with 1.5K resolution, dual speakers, 50 megapixel camera with OIS, at 5,000 mAh battery with 90-watt fast charging sa early bird promo price na 17,599 pesos. Panalo ba para sa presyo? Ano yung mga pros and cons? Dapat ka na bang mag-upgrade? Pag-uusapan natin lahat after ng sponsor natin ngayon, VIP SCDKey. Hanggang ngayon ba may Windows watermark pa rin yung PC mo? Well, oras na para tanggalin yan dahil sa VIP SCDKey, makakakuha ka ng Windows license na mura. May Windows 10 Pro at Windows 11 Pro at para makabili, click mo lang yung link dyan sa description, piliin mo yung version na gusto mo, click buy, tapos gamitin mo yung code na SKHV para sa tumataginteng na 30% discount. Less than 1K mo na lang makukuha yung Windows 10 Pro after nyan. Submit mo lang yung order tapos pili ka sa mga available na payment options. Pwedeng credit card, debit card at PayPal. After ng bayaran, makukuha mo na rin kaagad yung activation code. Punta ka sa activation settings ng PC mo, paste mo yung code at yun na yun. No more watermarks, may enjoy mo na ang legit na OS mo. At meron nga rin pala silang Microsoft Office kung sakaling kailangan mo. Again, nasa description lahat ng links, so click mo lang yan para makapag-avail. Okay, so skip na lang ulit natin yung unboxing para mabilis. Eto na lang yung mga kasama sa box at pag-usapan na kaagad natin yung design. Bali, 3 colors yung available ngayon. Eto yung black, tapos available din yan in green, tsaka titanium color. Yes, titanium color tulad sa mga latest flagships ng Apple at ng Samsung ngayon. Sa totoo lang, mas gusto kong ipakita sa inyo yung titanium since yun nga yung kakaiba. Pero wala talaga akong choice. Black lang yung nabenta sa atin ng mas maaga na okay lang din naman since maganda pa rin tignan. Elegante pa rin, malinis tignan kahit pa sabihin nating medyo malaki yung camera rings. Parang may sandpaper texture pero smooth lang yan. Matte finish at much better din kumpara sa glossy and reflective finish ng Poco F5 last year. At isa pa, kulay lang din naman yung titanium doon. Wala rin naman talagang titanium materials na ginamit sa mismong phone. Mostly plastic build pa rin since nasa mid-range category lang naman tayo. Plastic back, plastic frames, pero ang kinaganda naman, upgraded na yung protection dito sa screen since Corning Gorilla Glass Victus na yung ginamit nila, unlike sa last year's Poco F5 na naka Gorilla Glass 5. Yung IP rating upgraded na rin from IP53, IP64 na yan ngayon, at honestly, hindi pa rin yan ganong kataas, so hindi pa rin talaga dapat malubog sa tubig. Splash resistance lang yan, so safe lang to sa mga talsik-talsik ng tubig or kung sakaling aksidenteng matapunan ng drinks. Tapos, sa aktual na paggamit ko naman, sinubukan kong gamitin to ng walang case at siyempre, flat frames kasi, so makakapa talaga ng kamay natin yung mga kanto. May konting curve naman dito sa back panel, so hindi ko rin naman masasabi na hindi komportable sa kamay. Kapag nilagay na natin yung case, magiging mas comfortable na rin. Tsaka ang gaan lang din, kaya masarap gamitin. Kahit na malaking phone din naman to, hindi siya nakakangalay, which is a big plus para sa akin. Now, pagdating naman sa display, lagi namang maganda ang ino-offer ng Poco sa mga F-series phones nila. This time, hindi naman nabago yung record na yon at honestly, nagustuhan ko yung mga upgrades na ginawa nila dito. Same size pa rin naman, 6.67 inches, so malaking display pa rin talaga. Sobrang nipis ng side bezels at maliit lang din yung punch hole, so very premium tignan. Smoothness, ganun pa rin, 120Hz refresh rate, very smooth lalo na kapag nagbabrowse tayo sa social media. At alam ko yan kasi nitong mga nakaraan, sinusubukan kong maging mas active sa pagsagot ng mga comments at messages nyo sa Facebook. Follow nyo rin kami doon para sa mas marami pang tech updates. At isa nga rin pala sa mga highlights ng display this time ay yung mataas na peak brightness. Up to 2,400 nits yung claim ng Poco dito, which is actually higher pa kumpara sa latest iPhone 15 Pro na hanggang 2,000 nits lang. Now, since maulan nga nitong mga nakaraan, chinempohan ko pa talaga yung pagsikat ng araw para matest natin yan. Wala akong tools para i-confirm itong 2,400 nits na claim ng Poco, so ginamit ko na lang to outdoors
side by side with the iPhone 15 Pro, at masasabi ko talaga na nakikipagsabayan to sa brightness. Parehong visible yung screens even under direct sunlight. Yung pag-unlock ko sa phone, very fast, very accurate, parang hindi nga yata pumalya sa ilang araw na paggamit ko. At alam kong yung iba sa inyo mas gusto yung side-mounted fingerprint scanner. Sa akin, kahit ano naman, basta mabilis at syempre mas sosyalin din kasi kapag in-display. For media consumption naman, busog na busog yung mga mata ko dito. Unang-una, in-upgrade nila yung resolution. From 1080p, in-upgrade nila yan to 1.5K. So, mas sharp ng konti kumpara sa Full HD, pero hindi pa rin kasing sharp ng 2K resolution na makikita naman natin sa Poco F6 Pro. Big deal ba yung lamang ng Poco F6 Pro sa resolution? Para sa akin, hindi. Ang totoo niyan, sa ganitong size ng screen, sapat na yung 1080p for most people. Pero syempre, hindi rin naman natin tatanggihan yung upgrade to 1.5K. Picture quality, sobrang goods. More than 68 billion colors ang kayang i-produce. So, maganda talaga yung color reproduction. Excellent contrast ratio, and just like last year, andyan pa rin yung Widevine L1 support, HDR10, and Dolby Vision. So, palong-palo din yung panonood ko. Nanood ako ng Suits, ang ganda ng kulay, very natural yung skin tones ng mga characters, hindi siya oversaturated. At dito ko rin pinanood yung latest episode ng Demon Slayer and My Hero Academia, at kapag ganito namang anime, litaw na litaw din yung kulay, so sobrang na-enjoy ko din. Tsaka maganda rin kasi yung speakers. Malakas, maganda yung tunog, klaro, tapos may konting bass din. Hindi naman siya yung tipong tatapat sa speakers ng mga high-end phones like the Samsung Galaxy S24 Ultra. Medyo malayo-layo pa yung difference doon, pero for sure, matutuwa na dito yung karamihan sa atin. Ang posible nga lang na hindi gaanong matuwa ay yung mga gamers na gumagamit ng wired headphones. Kasi tulad lang din sa karamihan ng mga mid-range at flagship phones ngayon, wala na rin tong headphone jack. So gagamit pa tayo ng USB Type-C adapter kung wired headphones talaga yung gamit mo. O di kaya mag-wireless earbuds ka na lang din, since may mga magaganda na rin naman ngayon with low latency features. Now, bago natin pag-usapan yung performance, singit ko lang saglit yung mga na-experience ko dito. Yung signal, okay naman so far. Talk and text yung gamit ko. At alam nyo naman na mahina yung signal sa kwartong to. Pero maayos ako nakaka-receive ng calls. Malinaw naman pag natawag sa akin yung mga riders for deliveries. Tsaka nare-receive ko rin lahat ng mga text ng mga scammers ngayon. May mga nakakalusot pa rin talaga kahit na Google Messages yung gamit ko. At speaking of text, panalo rin yung haptic feedback dito. Masarap mag-type, malutong yung bawat pindot ko sa mga letters. May mga pagkakataon nga lang na medyo nalilate yung vibrate kapag nagsuswitch ako from letters to symbols na hindi naman sobrang big deal, at gusto ko lang ding i-share para alam nyo. Alam nyo kung anong big deal dito? Yung performance. Well, lagi namang performance ang pambatong feature ng Poco F series kahit pa sa kauna-unahang Poco phone, at ganun pa rin naman ngayon. Actually, kahit nga hindi ito yung Pro version, top of the line components din yung ginamit nila. LPDDR5X memory hanggang 12 gigs, UFS 4.0 storage hanggang 512, tapos yung chipset na ginamit ay yung bagong 4nm chip na Snapdragon 8S Gen 3. At eto, klaruhin ko lang din, huwag kayong malilito sa Snapdragon 8 Gen 3 at Snapdragon 8S Gen 3. Magkaiba po yan. May mga nagtatanong at nalilito kasi, bakit yung Poco F6 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 lang, tapos itong Poco F6 Non-Pro ay naka-Snapdragon 8 Gen 3 na? Hindi po, magkaiba po yan. 8S Gen 3 itong nasa Poco F6, at mas malakas pa rin yung 8 Gen 2 ng Poco F6 Pro. Hindi ko naman masisisi yung mga nalilito dahil nga sa pangalan ng chipsets, pero kaya nga kami andito para linawin yung mga yan. Ang Tutu benchmark score ng Poco F6 ay 1.4 million points. Sa F6 Pro, almost 1.6M. Konti lang yung difference sa score, pero mamaya sa game test natin, makikita nyo na significant din yung performance upgrade na makukuha natin sa F6 Pro. Tapos, sa mismong experience ko naman sa mga apps na madalas kong ginagamit, mabilis lahat. Mabilis yung pag-open ng mga apps, mabilis yung paglipat sa mga apps, no problem sa multitasking, legit na para ka talagang naka-flagship or high-end phone pagdating sa performance. In terms of UI experience, naka-HyperOS na tayo dito based on Android 14. So, eto yung latest ng Xiaomi ngayon. At honestly, kung naka-Xiaomi phone ka na before,
almost same lang din naman talaga to sa MIUI. May mga added features lang tsaka mas customizable na rin ngayon dahil nga sa lock screen customization. Good news din dahil bibigyan nila tayo dito ng 3 major Android upgrades at 4 years na security patches. At may feature nga rin pala silang binibida sa website nila ngayon na Poco Air Gestures, at nung sinubukan ko, wag na. Hindi pa siya ganun kapulido ngayon. Minsan kumpas ako ng kumpas tapos walang nangyayari, so para akong praning. So hindi pa rin perfect kahit na more than 10 years na itong ginagawa ng iba't ibang mga brands. Actually, kung kaedad kita tapos nanonood ka ng Eat Bulaga dati, malamang una mo itong nakita sa O Plus na smartphone. O Plus Air Shuffle, mga ganon. At yun, 10 years later, para sa akin, not good enough pa rin para gamitin natin daily. So, pag-usapan na lang natin yung gaming performance. Dito siguradong magsha-shine itong Poco F6. This time, 4 games yung sinubukan ko. ML, CODM, Genshin, tsaka Farlight 84. Kung gusto nyo ng dedicated gaming review video para sa mas marami pang games, let me know sa comments. Lagay nyo na rin kung anong game ang gusto nyong itest. Sa mga less demanding games like Mobile Legends and Call of Duty Mobile, of course, very smooth yung experience. Available yung pinakamatataas na graphic settings. Makikita nyo naman dito, last 5 games ko, puro panalo. Hindi, wow. Una, dahil sobrang smooth nga nitong Poco F6. At pangalawa, epic lang din kasi yung rango ko. VR mode ng Call of Duty Mobile, stable din tayo sa 60 FPS. Gyroscope, walang delay. Very responsive yung screen, 480Hz yung touch sampling rate. Yun nga lang, kahit na iset natin sa ultra frame rates, hanggang 60 FPS lang din sa multiplayer mode. So sana maayos yan ng Poco sa mga susunod na updates. Tapos, para naman sa mga graphic intensive games, Genshin Impact, highest settings, close to 60 FPS din on average. Nababa din naman tayo ng 40 plus FPS kapag marami na talagang effects, marami ng skills, tsaka mga kalaban. But still, very good experience pa rin even at highest settings. Ngayon, sa Farlight 84 naman, in extreme settings ko rin, this is a very demanding game by the way. At nung una nakaka 100 FPS plus pa tayo, pero hindi talaga kayang i-maintain yung ganon. So tulad lang din sa Poco F6 Pro, umiinit yung phone natin, lumalagpas tayo ng 45 degrees, tapos nalilimit yung frame rates natin sa 60 FPS. Medyo mas matindi din ng konti yung frame drops na na-experience ko dito kumpara sa Poco F6 Pro. Kasi dito bumababa ako ng 30 plus to 40 plus FPS nung nagkakabakbaka na. Sa Poco F6 Pro, hindi ko na-experience yun. Bumababa ng 60 FPS doon, pero umaangat din naman kaagad to 80 plus kapag medyo lumamig na yung phone. Close to 60 FPS pa rin naman on average itong Poco F6. Pero yun nga, sa ganitong klase ng mga games kasi, sobrang importante ng consistent frame rates. So I suggest na ibaba na lang din natin yung settings para sa mas stable na frame rates at para na rin hindi gaanong mag-init. And yes, nag-iinit itong Poco F6. Again, umabot tayo ng 46 degrees sa Farlight 84. Mainit na talaga yan. Naka-aircon pa tayo. Well, hindi naman sobrang lamig ng aircon natin. 24 degrees lang din. Pero syempre, mas mag-iinit pa to kung nasa mas mainit na lugar ka at lalo pa kapag naka-mobile data. Okay, so kamustahin naman natin yung battery and charging. Malaking battery din yung nilagay nila. Standard 5,000 mAh cell din naman. At meron akong tatlong battery test na ipapakita sa inyo. Una, benchmark. Pangalawa, gaming. At pangatlo, yung battery life sa aktual na paggamit ko. Una muna sa PC Mark battery test, more than 11 hours of screen on time yung nakuha natin na honestly medyo mababa ng konti. Well, considering na malakas yung performance, mataas yung resolution, at pati na rin yung refresh rate, hindi na rin naman masama. Pero mention ko lang din na kung pang matagalang battery life talaga yung hanap mo sa isang phone, may mga kakompetensya to na mas lamang talaga. Like for example, the nating phone 2A na nakakuha sa PC Mark battery test ng over 15 hours na screen on time. Ngayon, pag maglalaro naman tayo ng games, after 2.5 hours of gaming, ML, CODM, Genshin, tsaka Farlight 84, 36% yung natira sa akin from 100%, na okay pa rin naman since mabigat talaga yung Genshin at Farlight. Tapos, sa aktual na paggamit ko naman, mostly FB, Netflix, YouTube, Lazada. Tapos, sinamahan ko na rin ng 2 to 3 games ng Mobile Legends. May natitira pa sa akin around 15 to 20% at the end of the day. So yes, masasabi ko na all-day battery life pa rin to for most people. Pero definitely hindi siya kabilang sa mga phones na may makunat na battery. Saktong battery life lang for a day of use. At kung heavy user ka at madalas kang maglaro ng games, asahan mo na 2 beses kang magcha-charge sa isang araw.
Buti na lang mabilis mag-charge. May konting upgrade din kasi tayo sa charging speed ngayon, 90 watts na instead of 67. At sa test na ginawa ko, from 10% umabot ka agad to ng 80% in 30 minutes at 43 minutes naman yung kinailangan para mapuno. Tapos kung nagmamadali ka talaga, pwede pa natin yung i-boost sa battery settings. Kapag naka-boost mode, 32 minutes lang yung kailangan natin. Again, from 10% to 100%. So, sobrang bilis lang din at very useful kapag may mga emergencies. Okay, so next naman natin pag-usapan yung camera performance. Nung una kong nakita yung camera setup sa likod, medyo na-excite ako dahil nga dalawang camera na lang yung nakita ko. Ang naisip ko kasi kaagad, tinanggal na nila yung 2 megapixel macro na halos wala naman talagang gumagamit, tapos in-improve nila yung ultra-wide camera. At well, unahin muna natin yung sa main cam. 50 megapixel Sony IMX882 sensor yung ginamit nila dito with OIS. At dito sa mga outdoor shots natin, sharp and detailed yung karamihan sa mga kuha. Good dynamic range din naman. Sa shot na to na medyo against the light, kita pa rin yung ulap. Yung white flower dito, ganun din. Kita rin yung details. Minsan kasi blown out yan sa ibang mga phones pag mataas na yung sikat ng araw. At well, may mga pagkakataon din na nawawala yung detail sa shadows, pero masasabi ko na hindi na rin talaga masama for the price. Tapos in terms of colors naman, may pagka-natural yung looks dito. Personally, mas gusto ko yung may konting boost sa colors para mas magmukhang buhay yung pictures at hindi ko yan nakita dito sa Poco F6. Pero madali lang naman mag-edit kung gugustuhin natin. Yung indoor shots ang hindi ganun kaganda for the price. Medyo may pagka-warm yung colors kahit na daylight naman yung softbox at yung bumbilya na gamit namin at hindi rin ganun ka-sharp. So kung magpipicture kayo indoors, expect na hindi ganun kaganda yung photos. Lalo na kung bumbilya lang yung light source. Yung 8 megapixel ultra-wide camera, medyo sablay. Hindi talaga maganda kahit sa mga outdoor shots na medyo disappointing para sa akin dahil akala ko, tinanggal yung 2 megapixel macro cam para ma-improve itong ultra-wide. Eto naman yung mga nakuha naming selfies at medyo pinapaputi tayo nito kahit na naka-off yung filter. In good lighting conditions, sharp and detailed yung kuha. Pero tulad ng makikita nyo dito, medyo malaki din yung binababa sa quality kapag wala nang nakatapat na ilaw sa akin. Pagdating naman sa videos, nakakatuwa dahil hanggang 4K 60 FPS na ulit yung pwede nating i-record dito. 4K 30 FPS lang yung mapapakita ko sa inyo ngayon para mag-match dito sa YouTube video natin. At in terms of sharpness and details, okay na okay naman sa akin. Meron ding EIS sa 4K, so kung makikita nyo, hindi rin gaanong maalog. Yun nga lang may problema kasi kapag naglalakad tayo, may napansin akong parang tumitibok-tibok na effect. So hindi perfect yung EIS at sana maayos pa sa mga susunod na updates. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera at unfortunately hanggang 1080p 60 fps pa rin tayo dito. Naka 30 fps tayo ngayon at wala pa rin 4K resolution. Honestly, medyo soft yung kuha dito kahit na may nakatapat sa aking softbox ngayon. So, hindi pa rin siya ganun kaganda for vlogging. Now, para naman sa iba pang mga features na hindi ko pa nababanggit, meron pa rin tayong IR blaster, wala nang micro SD card slot, Bluetooth version 5.4, tapos Wi-Fi 6, okay na okay naman yung speed sa akin. Video call sa Messenger, no problems din. Malinaw naman yung parehong audio at video, tapos may heart rate monitoring na rin gamit yung fingerprint scanner. Okay, so again, 21,999 pesos yung 8256, tapos 24,999 naman yung 12,512. Pero parang wala rin namang bumibili ng Poco phone at SRP kasi lagi rin naman silang naka-promo online. So again, early bird price natin ay 17,599 to 19,999 pesos online at ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description. Click nyo lang yan kung sakaling gusto nyong bumili. Pros and cons bago yung recommendations. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una syempre yung performance. Kung performance ang pinaka-priority mo sa pagbili ng phone, gusto mo mabilis talaga at kayang makapaglaro ng mga graphic-intensive games, ito yung pinakamalakas na mabibili mo sa ganitong presyo. Sinamahan pa ng magandang display, maliwanag, matingkad, mataas ang resolution, good sounding speakers, malaking RAM, malaking storage, sobrang bilis lang ding mag-charge, at malaking plus din para sa akin yung pangako nila na 3 Android upgrades at 4 years na security patches. Wag lang talaga mabubootloop. Now, yung battery life naman, again, saktuhan lang for a day of use. So, hindi ko siya masyadong nagustuhan, pero hindi ko rin naman masasabi na cons dahil nga pwede na. At ganun din yung masasabi ko
pagdating sa camera. Nagustuhan ko yung 4K 60fps dito ngayon, pero overall, para sa akin sakto lang. You get what you pay for, hindi siya pangit, pero hindi rin naman sobrang impressive. So ang mga cons talaga para sa akin ay walang micro SD card slot, walang headphone jack, yung pag-init andyan din, so hinay-hinay lang din sa mga graphic intensive games. Kung pwede, gumamit na lang din kayo ng phone coolers. Yung front-facing camera, sana lagyan na rin ng 4K next time. Tsaka, eto medyo nitpick na, pero kasi, since tinanggal nila yung 2 megapixel camera at naging dual camera setup na lang, nag-expect ako ng mas maganda pang improvements sa ultra-wide cam. So overall, magandang phone ba itong Poco F6? Oo naman. Kahit na may mga cons tayong binanggit, one of the best phones pa rin to sa ganitong presyo. Wala lang talagang perfect syempre at sobrang panalo din kasi ng early bird promo nila. At yun yung pinaka nagpasulit dito. Kung naka Poco F5 ka ngayon, honestly, hindi pa oras para mag-upgrade ka. Okay na okay pa yan. Poco F4, pwede na rin naman kung gusto mo talaga, pero magiging mas ramdam yung upgrade sa mga naka Poco F3 pababa. Poco F6 or Poco X6 Pro. Kung praktikalan, mas pipiliin ko ang Poco X6 Pro. Lalo na kung mga less demanding games lang din naman yung nilalaro mo like Mobile Legends. Sobra-sobra pa yung X6 Pro, tsaka magandang phone na rin talaga overall. Tapos kung ang tanong mo naman ay Poco F6 or Poco F6 Pro, well, sasagutin ko naman yan sa full review ko ng Poco F6 Pro. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Link kung saan pwedeng mabili, andyan sa description lahat. Gaming review ng Poco F6 Pro, click mo lang to. At para naman sa mas mura pero sulit pa rin na Poco X6 Pro, click mo lang to.